Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, pag-usapan natin itong inyong busy presidenteng si Sara Tukmol Pusit Duterte kasi meron na naman po siyang gagawin mga kababayan. Napakaraming kwarta pala nitong babae na ito. Saan kaya galing ang kwarta nito? No, biruin ninyo travel po siya ng travel. Kumbaga sabi nga ng iba, baka naman ang sideline nito ay travel vlogging. Kasi malakas po ang travel vlogging, marami pong views yan mga kababayan. Pero mas malaki ang kita sa loob ng opisina ng Vice President. Legal na pagnanakaw yun eh. Legal na pagnanakaw. Oo, di ba? Opisina ng bugok na Vice Presidente. Office of Bugok President. Di ba? Office of Bugok Pusit. OBP. At ganun din po, meron po siyang sinabi tungkol sa pagkakaban na si Hanilet Abencena, di ba? Ay nagdidiwara, nag-aatungal sa social media at sinisisi niya nga si Attorney Nicholas Kaufman, yung abogado ni Digong, na siya ang may pakana bakit daw naban siya sa pagdalaw sa kanyang dun kay Digong. Hindi ko naman masabing asawa. Di ba? Common law wife. Okay, so simulan po natin dito sa Politico, Sabi po dito sa politico.com.ph, travel pa more. Yun. Sara Duterte's foreign trips to get palace okay. Ayan. Kung maalala nyo, si Attorney Claire, dinidepensahan niya po yung sarili niya kasi tinawag siyang fake news nitong si Tukmol na Pusit na inyong Vice Presidente. Kasi daw sinabi daw ni Attorney Claire na nagpunta daw siya sa Kuwait at walang travel advisory o travel authority. Hindi approve yung pagta-travel ni daw di umano ni Pusit sa Kuwait kasi nagpunta na daw, sabi ni Attorney Claire. Sabi ni Attorney Claire, hindi totoo yan, sinungaling ka. Hindi mo napanood yung video ko. Wala akong sinabing past tense. Ang sinabi ko doon future. Wala rin akong sinabing hindi ka binigyan ng travel authority. So therefore, si Sara Duterte po ay naniniwala sa mga fake news kasi isa rin siyang propagator, tagapagkalat ng fake news. Isa pa siya sa source ng fake news. Ngayon, na-call out na naman siya. Magta-travel na naman po siya at bibigyan daw po siya ng Malacanang ng travel authority. Napakaswerte naman ito. Ang daming na-earn na vacation nito. Biruin mo sa isa nating LS, meron tayong kababayan doon na nagsabi sa pag government officials, 15 days lang pala ang na-earn yung bakasyon every year. Kasi ano yan prorated ba yun yung na-earn yung pinasok, di ba? Nakakuha kayo ng oras o minuto sa inyong mga bakasyon hanggang mag-accumulate. Ang maximum pala yata 15 days lang. Yun po yung sabi ng ating viewer, no? Correct nyo na lang ako kung nagkakamali ako. Pero siya, ilang buwan, ilang linggo nagbabakasyon, nawawala sa bansa. Sinong nagmamando ng OBP? Yan ang totoong walang nagtitimon sa opisina niyang bugok. Opisina ng bugok na pusit. OBP. Yan po ang ating bagong moniker sa opisina ng Vice President. Opisina ng bugok na pusit. Yan. Di ba? Laging wala sa bansa. Huling-huli sa Singapore, ilang araw, pero prior to that, ilang linggo siya sa the Netherlands. O baka naman, gustong-gusto sa Netherlands, kasi open po doon yung pakikipagtalik sa non-partner. Opo, libre po. Maluwag po sila tungkol sa pakikipagtalik sa non-partner mo. Pwede, oy, gusto ko yan gusto kita, halika dito. Pero may asawa na yun, okay lang, open naman ako di ba? Ito daw po, sabi ng palasyo, bibigyan pa rin siya ng travel authority. Kayo naman dyan sa palasyo, bakit nyo siya ini-spoiled? Bakit nyo laging binibigay ang kapritsyo niya? Sino nagpopondo ng kanyang travel authority? Kung personal trip yan,
Kung personal trip ay hindi pwede kasi hindi naman work related eh. Personal trip, bibigyan mo ng travel authority, bakit? Emergency ba? Ha? Ano yung mga cases of emergency na pwede nyong bigyan talaga siya ng leave? O the death of a family. 'Di ba? O mayroon ng malapit nang pumunta sa impyerno. Ganun eh. Ha? Life and death na. O, pero ito anong gagawin niya? Pupunta sa rally at maninira. Hindi po 'yun pang national interest. Pang self-interest kasi personal na lakad tapos kayo bibigyan nyo ng travel advisory. Oy, Malacanang! Abay, ibagsak nyo naman yung martilyo. Ha? Hindi lahat ibibigay nyo ang kapritsyo niya. Nakakaasar naman kayo. Ha? Di ba, Mr. President? Bakit? Di ba, Mr. Executive Secretary? Why? Takot kayo sa kanya? Yuyuko na lang kayo sa kanya kapag hindi nyo napagbigyan, magwawalwal mo na naman? Then let her be para makita ng taong bayan kung gaano talaga siya ka-spoiled brat. 'Di ba? Let her be. Hanggang sa iiyak siya diyan, maglulupasay siya, I don't care about it. Para makita ng taong bayan na itong inyong vice presidente ay immature, isip bata, narcissistic, ganun po eh. Pero kayo binibigay nyo rin yung kapritsyo eh. 'Di ba? Ito sabi nila, Malacanang will still issue a travel authority to the Vice President Pusit should she decide to travel abroad again. Ayun po yung sabi ng Palace Press Officer na si Claire Castro. Ha? Nakakaya naman. Bakit naman hindi mag-i-issue ng travel authority? Muli, sasabihin natin kapag hindi iyan na-issue ng travel authority, gagawa na naman ng kwento. Ayan. Kaya nga, sasabihin diktador ang pamalang ito. Then let it be. Let it be. And then sagutin ninyo ng katotohanan. Ano ba ang allowed na bakasyon sa public official na katulad niya? How many vacations a public official can take in a year? How many vacations does a public official gain in a year? Ito personal interest eh. Hindi naman ito interest ng bansa eh. Diba? Hindi naman matter of life and death. Walang emergency. Puro paninira pa sa bansang gagawin. Takot na takot kayo kasi hindi nyo maribatal. Gagawa ng kwento na diktador, then so be it. Turuan nyo ng leksyon. Kayo rin naman ang nag-i-enable sa kanya, mga kababayan. Hindi po natin alam kung lumalagpas na siya sa mandatory vacation leave. Hindi nyo pa rin alam yan? Ha? Hindi nyo alam? Punta kayo ng HR. The HR will tell you. Di ba? Ilan na ang vacation yan? Sabi ni Castro, puro personal leave. Di ba? Netherlands, Singapore, ano pa? Hindi naman siya diplomatic. Wala ngang nakikipag-usap na opisyal ng bansa na pinupuntahan niya. So therefore, it's a personal, sa kanya na rin mismo galing. It's a personal trip. So therefore, gamitin niya yung leave niya. Alam na alam ng HR yan. Why can you not go there? But still, kahit lumagpas siya diyan, sasabihin na naman po niya, personal trip niya yan. So nasa kanya po yan. Dinasa inyo rin ang desisyon kung aaprobahan nyo yung kanyang leave. Come on, dude. Ano ba naman yan? Put down the hammer if you want to really for her to learn her lesson. Para hindi siya nagmamataas. Pinagbigyan nyo na nga, sisiraan pa kayo? Ay doble-doble naman yan. Mahiya naman kayo. Idepensa nyo naman ng mayoryang Pilipino na nakakita sa kabalbalan niya. Ay nako. Bakit kayo takot na takot sumatain yan? Kayo tuloy ang pinagtatawanan. Ibig sabihin talagang sasabihin, mahina kayo? Mahina ba kayo? Anak ng puta, hirap nyo na idepensa eh. Diba? Biruin nyo, gala lang ng gala, walang tinatrabaho, walang nagtitimon sa OBP office niya. Sino? Yung spokesperson niya? Yun ang vice president? O better yet, siya na lang ang vice presidente, tanggalin nyo na si Pusit. Sabihin nyo, wag na siyang bumalik, wala ka namang kwenta. Pero hindi nyo magawa kasi bakit? Tamilmil din kayo yuko kayo Naduduwag kayo Diba? Pasensya naman. Sorry but not sorry, tangina, nakakaasar kayo. Hindi mo alam kung ilan ng leave niya nang natitira? Napakasimple naman yan, tanungin mo ang HR ng Malacanang, ng executive department. Sasabihin sa'yo, ito po, lagpas-lagpas na. Bakit? Personal trip po lahat Diba? Ilang linggo sa the Netherlands, that's more than 15 days.
Ilang araw sa Singapore, ilang araw sa Australia, ilang araw sa Malaysia, sa Qatar, bumalik ng Netherlands. That is way above her personal leave. Ano pa bang mga leave ang meron sa inyo? Why don't you all leave the office? No? Wala pala kayo eh. Naduwag pala kayo eh. Ang ina talaga oh, mga... ito naman mga kababayan, pasok naman tayo dito, no? Kasi ito pong si Tokmol, ha? Sinasabi niya, naku, delikado yata, no? Yung tungkol kay Abencena, dun sa common law wife o dun sa kabit ni Digong, sa mga girlfriend ni Digong na si eto naman mga kababayan, pasok naman tayo dito, ha? Kay Abencena. Kasi po, itong si Hanilet Abencena, yung girlfriend ni Digong, nagmamaktol po mga kababayan. Kasi bakit? Hindi na po siya makadalaw kay Digong. Nabigla daw po siya. Sinabihan siya na, oy, ban ka na, ban ka dito. Hindi ka na ulit makakadalaw. Tinanong niya, bakit? Kasi daw, nag-disclose daw siya ng tungkol sa kaso kay Digong. Ngayon, ang sinisisi niya, si Attorney Nicholas Kaufman, yung abogado ni Digong. Talagang nag-iiyak po si Abencena, hindi siya makadalaw. Dito po sa balita ng politiko, mga kababayan, nagsalita ang inyong Tokmol na Vice Presidente, no? Sabi dito, hindi ko alam ano rason. Sara Duterte left in the dark why ICC canceled Hanilet's visit to Rodi. Ayun. Kaya naman pala, hindi rin daw alam ng Tokmol ninyong Vice Presidenting Pusit kung ano ang dahilan, bakit daw binan si Hanilet. Mukhang ano ba ang tingin natin dito mga kababayan sa ating opinion? Are you sure? Kasi ang bali-balita, di umano, isa ka daw Isa ka daw sa mga nagpro-prohibit o nagpipigil na wag paatinin si Abencena. Bakit? Hindi naman to immediate family. Girlfriend lang to we. Sino bang mga immediate family ni Digong? Di yung tatlong anak niya, dun sa first wife niya na si Zimmerman, mabuti pa yung ex-wife, nakakadalaw. Yung girlfriend, we. Tapos patay malis siya. Patay malis siya yung nag-o-orchestrate, yung nagbigay ng mga listahan, sino-sino ang makakadalaw kay Digong. Tingnan ninyo bakit si Bongo hindi makadalaw. Kasi hindi naman siya immediate family. Isa lang siyang utusan. Sino nagbigay ng mga pangalan ng pwedeng pumunta kay Digong? Di siyempre, yung inyong ang bugok na pusit. Kaya Hanilet, kausapin mo si Pusit. Kasi siya ang may kapangyarihan, siya ang may authority kay Kaufman. Kausapin mo yung tatlong anak ni Digong doon sa first wife na, hoy, wag naman kayong ganyan, even though na girlfriend lang ako o kabit ako, may anak din naman ako sa kanya. Pinaligaya ko rin naman ang ethics ng tatay nyo. Nilunok ko naman lahat, yung nga lang may dalawang pumiglas. May dalawang nakatakas ngayon yung isa nag-wake and bake pa. Pwede ba yun? Ha? Vice President Duterte confirmed that the ICC has barred. Barred, wala na. Ha? Kailan bang balita ito? August 8 mga kababayan, ay wala. Talagang wala na si Hanilet. Baka pati phone call, wala na. Wala na Hanilet. Iwan mo na yan. Wala na. Babay na talaga. Sabi nga ni Hanilet, baka daw nadidepress na si Digong dun Baka naman, inisipin nyo. Baka lang, si Digong na nagsabi. Bakit? May maganda akong nurse dito Knowing Digong, di ba? Hindi daw alam. Na talagang barred na siya. Hindi na daw siya pinapadalaw. Duterte, however, has been left in the dark about the reason behind the cancellation of Abencena's visit. Na left in the dark ka pa niyan? Si Harry Roque lang, napakadaldal niyan. Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal. Kinansel. Merong order na kinansel lahat ng kanyang pagbisita. Ay, patay.
Oo, cry me a river na lang, Hanilet. Condolence sa'yo, ah. O, di ba? Kumanta ka na lang. Oo. Tell Digong I love her. Tell Digong I need her. Ay, Digong him pala. Sorry. Ulitin natin. Tell Digong I love him. Tell Digong I want him. Tell Digong on not to cry. His Hanilet will always be a tambay. Di ba? Oy, kawawang Hanilet. Ang kawawang Hanilet. Nasa labas, walang makita, si Digong na nakakakulong. Hindi ko alam kung ano ang rason, dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanilet Abenseña. O tingnan ninyo, ni Miss Hanilet Abenseña. Sabog mga kababayan, no? Ayan po, ano pong inyong masasabi? Kayo ba? Ano ba ang totoong dahilan bakit na-barred o na-ban si Hanilet? Ha? Meron bang mga powers that be? O, di ba? Powers that be. Bakit ayaw siyang pabisitahin na kay Digong? Kasi hindi siya immediate family? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.